Ang lakas ng hangin sa labas pero hindi naman masyadong malakas ang buhos ng ulan. Mukhang hindi naman gaanong malakas ang bagyo. Iyon ang komento ng asawa ni Tanya na si Andres pagka-uwi sa bahay. Lumapit agad siya para tulungan ang lalaki sa paghuhubad ng basa nitong kapote. Madali pa naman itong magkasakit kapag nababasa ng ulan, kaya inasikaso niya na agad ang pampaligo nito. "Nasaan ang mga bata?" tanong ni Andres sa kanya. Sumagot naman agad si Tanya. "Nasa taas pa sila, mamaya na raw sila kakain. Mauna na muna tayong mag-almusal. Cancel na kasi ang klase ng mga bata dahil nga sa panahon." Pumasok na ang asawa niya sa banyo, kaya pumunta na siya sa kwarto nilang mag-asawa para ikuha ito ng damit. Alam niyang laging pagod sa trabaho ang lalaki, kaya kahit nga simpleng pagsisilbi ay ginagawa niya. Head nurse sa isang ospital si Andres at papalit-palit ang duty nito. Panggabi ito ngayon, kaya umaga na palagi nakakauwi. Ang lalaki lang ang may trabaho samantalang housewife lang siya. Kaya siya nang namamahala sa bahay at nag-aalaga sa 3 nilang mga anak. Pagkatapos maligo ng lalaki, nag-aya na rin si Tanyang kumain. Habang kumakain, hindi siya mapakali. Para bang iba ang dala ng hangin sa labas at hindi niya maintindihan kung para saan ang kabang nararamdaman niya. "Tanya, may problema ba?" tanong sa kanya ni Andres nang makita ang pag-alala sa kanya. Umiling naman ito. "Wala. Kumusta nga palang trabaho sa ospital?" Huminga ng malalim ang lalaki. "As usual, nakakapagod. For assistance kami sa mga mag-labor ngayon. Ang daming mga anak ngayon eh." "Rain babies? Maulan kasi ngayon?" komento niya pa. Tumango naman ito. Pagkatapos nilang kumain, hinayaan ni Tanya ang asawa niyang magpahinga na sa loob ng kwarto. Habang naghuhugas ng pinagkainan, natatanaw niya mula sa labas ang karagatan. Malalakas ang alon at hindi kalmado ang tubig dahil sa malakas na hangin. Medyo nababali na rin ang mga puno ng niyog. Kapag ganoon ang panahon, nagiging nervyosa pa naman siya. Maraming tumatakbo sa kanyang isip. Hindi pa nakakatulong na naririnig niya ang mga kalampagan ng bubong sa kusina na animoy matatanggal na. "Umuulan pa rin po ba?" Nabasag ni Tanya ang hinuhugasang baso. Umawang ang bibig niya, parang aalpas ang kanyang puso dahil sa sobrang gulat. Tumunghay siya sa kanyang panganay na anak na si Chad. "Anak, nakakagulat ka naman." Pupulutin niya sana ang mga bubog pero pinigilan siya nito. "Mama, huwag niyo na pong pulutin. Ako na pong maglilinis dyan. Baka masugatan pa kayo." Pilit niyang pinakalmang sarili niya. Napapraning lang siguro siya. Kakapanood niya siguro yun ng survival movies kaya kung ano-anong iniisip niya. Pinagmasdan niyang anak niyang si Chad. 14 na taong gulang na ito pero mature na itong mag-isip. Lalaki man at mahilig sa online games ay maaasahan niya pa rin ito sa bahay at nakakatulong niya sa pag-aalaga ng mga kapatid nito. "Mama, nasosobrahan na naman po kayo niyan sa kape. Napapaka, magugulat ninyo naman po." Natatawang saad ng anak niya. Sinapo niya ang ulo niya. "Oo nga, baka kaya ako ganito." "Nagising na po si Banoy at saka si Audrey. Kaso si Audrey nakatulog po ulit nung makadede." Imporma nito sa kanya. Tumango na lamang si Tanya. Kilala niya si Banoy, ang pangalawa sa kanyang mga anak at ang pinakapasaway. Palaging masarap ang tulog nito at ito ang pinakamahirap gisingin sa lahat. "Sige, at pagkatapos mo dyan, kumain ka na ng almusal mo." Bili niya sa anak. Umakyat na siya sa ikalawang palapag. Pumasok na siya sa kwarto ng mga anak niya. Naglalambing na tumabi siya sa mga ito. Kinumutan niya ang bunso niyang si Audrey. Kakatuntong lang nito ng 1 taong gulang kaya maliit pa. Lumingon naman siya kay Banoy. Pinilit niyang sumiksik sa gilid nito para magising na. Umungot naman ito at tinalikuran siya. Natawa na lang si Tanya. 10 taong gulang pa lang ang pangalawa niya pero parang binatang naging mailap sa ina ng tumanda na. "Mama, inaantok pa po ako." Reklamo ng anak niya at nagtakip ng unan sa mukha. Mahina siyang tumawa. "Bakit bang sungit mo palagi? Pogi ka sana kaso lagi kang nakanguso. Paano magkakaroon ng crush yung mga babae sa school kung ganyan ka palagi?" Hindi sumagot si Banoy at nagpanggapang malakas ang paghilik. Natatawang tinanggal niyang una nito at pinupog ng halik ang kanyang anak.
Wala itong ibang nagawa kundi ang tumayo. Mama talaga, ang kulit! Reklamo nito sa kanya. Napangiti si Tanya. Maghilamos ka na nga at mag-toothbrush. May panis na laway ka pa. Bilis na, sabayan mo ang kuya mong mag-almusal sa baba. Walang nagawa ang anak niya kundi ang sumunod. Natawa na lang siya ulit. Sa kwarto ng mga anak niya lang siya natutulog. Gusto niyang tabihan si Audrey. Ayaw rin naman niyang istorbohin ang tulog ng kanyang asawa. Malapit nang magtanghalian nang magising si Tanya. Kung hindi pa nagising ang bunso niya ay hindi pa sana siya magigising. Bumaba siya dala si Audrey. Mabuti na lang ay nakapagsaing na si Chad. Ulam na lang nila ang kailangan niyang lutuin. Nang matapos ang pagluluto, tinawag niya ng kanyang asawa. Naabutan niyang gising ito pero nakahiga pa rin at may tinetext sa cellphone. Lumapit siya sa lalaki. Dumapa siya sa katawan ni Andres at naglalambing na yumakap. Binitiwan naman agad nito ang cellphone para ibigay sa kanya ang buong atensyon. Napangiti siya ng halikan nito ang noo niya at marahang gumanti ng yakap. Busy ka? Tanong ni Tanya rito. Tumango si Andres. Maraming pasyente, maaga kaming pinapabalik sa ospital. Baka hindi na ako makasabay ng hapunan. Huminga siya ng malalim. Ang hirap ng trabaho mo, bumabagyo na sa labas, kailangan mo pa rin pumunta sa ospital. Maaga ako magluluto ng hapunan mamaya para makapagbaon ka, mahal. Tatayo na sana si Tanya pero hinila siya ni Andres. Naglalambing na humalik ito sa kanya at hinaplos ang katawan niya. Nagtagal ang kulitan at lampungan nila sa loob ng silid. Kailangan patuloy nilang initin ang ulam nilang lumamig na dahil sa tagal nilang magharutang mag-asawa. Naging maayos naman ang araw na iyon para sa pamilya ni Tanya. Kahit nagngangalit ang panahon sa labas, nang sumapit ang hapon at makakain na sila, naghanda na rin naman sila sa pagtulog. Ganon palagi ang routine nilang mag-iina kapag pumapasok sa trabaho si Andres. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala. Nakatapat siya sa may bintana habang hinihele ang anak niyang si Audrey. Sa labas ay nakikita niya ang hindi pa rin makalmang kalikasan. Nang makatulog ang anak ni Tanya ay tumulog na rin siya. Nagising na lang siya ng madaling araw na nang umiiyak si Audrey at humihingi ng gatas. Ilang sandali pa, nag-ring ang kanyang cellphone. Tumatawag si Andres kaya agad niyang sinagot iyon. Kumusta kayo dyan, mahal? Hindi pa rin tumitigil tong bagyo. Sabi ng kanyang asawa. Huminga siya ng malalim. Kaya nga nag-aalala na ako. Anong oras ka ba uuwi mamaya? Kapag sobrang lakas, huwag mo munang pilitin. Baka may mangyari pa sa'yo sa daan. Mga 5:00 ang tapos ng duty ko. Mag-ingat kayo dyan, ha? Hindi niya na muling narinig ang boses ni Andres. Napahawak siya ng mahigpit nang bigla na lang yumanig ang lupa. Lumapit agad siya sa anak niyang si Audrey at binuhat ito. Nag-aalala pa siya sa dalawa niyang anak na nasa kabilang kwarto. Ilang sandali pa, tumigil din ang pagyanig. Nahihilo pa siya pero tumayo siya kaagad nang marinig ang sigaw ng dalawa sa kabila. Lumabas siya mula sa kwarto nilang mag-asawa. Nakita niyang dalawang anak niyang tarantang-tarantang lumabas. Mama, lumindol po! Balisang sabi ni Banoy. Bumaba muna kayo, Chad. Pakibuhat muna si Audrey. Hahanapin ko lang ang cellphone ko. Magkatawagan kami ng papa niyo kanina. Baka kung ano nang nangyari doon. Bumaba naman agad ang mga anak niya. Alam niyang may aftershock pa. Gayunpaman, hindi naman din sila pwedeng lumabas ng bahay. Malakas pa rin ang ulan at hangin sa labas. Nang makita niya ang cellphone, tinawagan niya si Andres. Mahal, kumusta dyan? Lumindol. Ayos lang kami, mahal. Pinapakalma namin ang mga pasyente rito. Kumusta ka? Ang mga bata. Please, ikaw munang bahala sa mga anak natin. Bilin pa nito sa kanya. Bumuntong hininga si Tanya. Sige, ako nang bahala rito sa bahay. Mag-ingat ka dyan. Nag-aalala rin kami sa'yo. Pagkatapos ng tawag na iyon, nagluto na lang din siya ng almusal. Nawalan din ang kuryente. May mga mahihinang pagyanig pa pero nagkakatinginan na lang sila ng mga anak niya. Hanggang sa lumiwanag na at tumigil na rin ang malalakas na buhos ng ulan. Malakas pa rin talaga ang hangin. Gayunpaman, pakiramdam niya ay safe na kaya pinaakyat niya na ang mga bata sa taas para ipagpatuloy ulit ang pagtulog. Pero ang inakala niyang kalmado ng kalikasan,
Nagsisimula pa lang palang bagsik na hatid sa bawat nilalang. "O Chad, san ka?" tanong niya rito nang bumaba. "Magbabanyo lang po ako, mama," sabi nito bago pumasok sa loob ng banyo. Tinitigan ni Tanya ang kapeng natatapon sa kanyang tasa. Yumayanig na naman ang lupa. Akala niya simpleng lindo lamang iyon. Bumuntong hininga siya at lumapit sa lababo para ilagay ang tasa niya. Kumunot ang noo niya nang makarinig ng ingay ng mga tao sa labas. Parang umalpas ang puso niya sa kanyang dibdib nang matanaw mula sa labas ang rumaragasang tubig na humahagupit sa mga kapitbahay nila. Sa isang agos pa ng tubig, pumasok na iyon sa bahay nila. Natumba si Tanya sa lakas ng agos. Masakit ang likod niyang tumama sa lamesa. Muntik pa siyang malunod dahil mataas na agad ang tubig na pumasok sa bahay nila. Pero pinilit niyang umahon para tingnan si Chad na nasa loob ng banyo. "Mama, tulong po! Hindi po ako makalabas!" sigaw ng kanyang panganay. Kahit hirap na hirap sa pressure ng tubig, pinilit niyang buksan ang pinto. "Mama!" sigaw naman ni Banoy sa taas. Natataranta na si Tanya. Hindi niya alam kung sinong uunahin niya. Pero mas kailangan niyang unahin si Chad. Naghahanap siya ng matigas na bagay para sirain ang pinto. "Anak! Lumayo ka sa pinto!" sigaw niya rito. Buong lakas niyang pinukpok ng paulit-ulit ang pinto. Ilang sandali pa, nasira iyon. Mabilis niyang hinila si Chad sa loob na basang-basa na rin katulad niya. "Diyos ko, nasugatan ka ba? Halika na sa taas!" Malakas na sabi niya rito. Kahit takot na takot si Tanya, pinilit niyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay nila. Hanggang dibdib niya pa lang ang tubig, kaya madali pa para sa kanyang kumilos. Tumakbo sila ni Chad papunta sa kwarto. Naabutan niya ang kanyang mga anak sa loob noon at iyak ng iyak sina Banoy at Audrey. Kalmado lang ang kanyang panganay pagkatapos ng nangyari kanina, pero bakas din ang takot sa mukha nito. "Mama, ang lakas ng alon! Pumupunta po rito yung dagat! Nalunod po sa tubig ang bahay ng classmate ko!" Umiiyak na sabi sa kanya ni Banoy at yumakap sa kanya. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ngang lumubog na ang ibang mababang bahay sa tubig. Naaanod na din ang ilang bubong at mga sasakyan. Nakita niyang ilang residente. Ang may mga second floor, nakaakyat na agad sa itaas. Yun nga lang, nilipad na ng hangin ang bubong ng mga ito. Napatingin si Tanya sa bubong nila. Kumakalampag na rin iyon. May kisame sila pero hindi niya rin alam kung anong susunod pang mangyayari. "Mama, ano pong gagawin natin?" tanong ni Chad sa kanya. Lumingon siya sa anak. "Wala tayong ibang magagawa kundi ang maghintay ng rescuers. Hindi ako makakahingi ng tulong. Nawala ang cellphone ko." Kinuha agad ni Chad ang cellphone nito. Yun nga lang, wala ring signal kaya hindi matatawagan si Andres o kahit humingi man lang ng tulong. "Mama!" Umiiyak na tawag ni Banoy sa kanya. Nilapitan niyang mga ito. "Banoy, makinig ka. Kailangan mong maging malakas ngayon. Tahan na." Unti-unting kumalma ang bata. Kailangan niyang panatagin ang kalooban ng mga anak niya. Wala si Andres para tulungan siya. Siya lang ang inaasahan ng mga ito sa sitwasyong iyon. Alam ni Tanya na hindi siya pwedeng tumunganga na lang. Kapag wala siyang ginawa, parang basta na lang niyang hinintay ang kamatayan nilang mag-iina. Pumunta siya sa kabilang kwarto. Kinuha niya ang baby carrier ni Audrey. Nilagay niya na rin ang lata ng gatas at baby bottles na may lamang tubig sa plastic. Sinigurado niyang hindi iyon mapapasukan ng tubig. Sa kanya nilagay ang lahat ng gamit ng bata niya sa isang shoulder bag. Bumalik siya sa mga anak niya. "Mama, ano pong ginagawa mo?" Nag-aalalang tanong ni Chad. Binuhat niya si Audrey at ibinigay sa kanyang panganay na anak. Nilagay niya rito ang baby carrier saka doon nilagay ang baby. Sinapo ni Tanya ang mukha ni Chad. "Wag na wag mong pababayaan si Audrey ha. Gusto ko man ako ang magdala sa kanya. Hindi ako makakakilos ng maayos. Pangako, poprotektahan ko kayong dalawa para maprotektahan nyo rin ang mga sarili ninyo." Kumislap sa luha ang mga mata ni Chad. Bakas ang takot sa mga mata nito. Gayunpaman, alam niyang gagawin nito ang sinabi niya. Sa lahat ng anak niya, alam niyang ito ang may pinakamatatag na loob. Lumabas siya ulit.
Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Tanya nang makita ang ground floor nilang pinasok na ng tubig. Dahan-dahan siyang bumaba. Sobrang lamig ng tubig at ang hapdi ng mga natamo niyang sugat. Pero hindi niya pinapansin iyon. Kailangan niyang kunin ang mahabang lubid sa kusina. Yun ang ginagamit ng tatay niya sa pangingisda kapag bumibisita ito sa kanila. Huminga siya ng malalim. Natatamaan ang katawan niya ng matitigas na bagay pero hindi niya iniinda iyon. Mahigpit ang kapit niya sa mga pwede niyang kapitan para hindi maanod. Nakahinga siya ng maluwag nang maabot ang mahabang lubid na nakasabit sa pader. Hingal na hingal si Tanya nang bumalik sa may hagdan. Gayunpaman, kahit pagod na siya ay hindi siya pwedeng magpahinga. Pumasok siya ulit sa kwarto, kinuha niya ang kumot at ipinulupot iyon sa tali. Lumapit sa kanya si Banoy. "Mama, tutulong po ako. Ano pong gagawin?" Tumunghay siya sa anak. "Ipulupot mo tong kumot sa lubid. Magaspang ang lubid kaya masasaktan kayo kapag pinulupot natin sa katawan natin." Tumango naman si Banoy. "Sige po, Mama." Narinig niyang umiiyak ulit si Audrey. Agad namang hinelin ni Chad ang kapatid nito. Huminga siya ng malalim bago mabilis na kumilos. Kinuha niya ang dulo ng lubid at naghanap ng matibay na pundasyon. Nang makakita siya ng pwedeng pagtalian, nagmamadali niyang itinali roon ang lubid. Sinigurado niyang mahigpit iyon para hindi matanggal kaagad kapag umabot na sa second floor ang baha. "Mama!" Sigaw ng mga anak niya. Napatingin siya sa bubong nila nang makitang malapit na iyong madala ng malakas na hangin. Bumalik agad siya sa mga anak niya. Binuhol niya ang tali sa katawan ng mga ito. Siya naman sana ang magtatali nang biglang bumagsak siya sa sobrang lakas ng hangin. Tuluyan ang nilipad ang bubong nila. "Mama!" Malakas na sigaw ni Chad at inabot sa kanya ang isang lubid. "Kumapit ka po rito, Mama! Banoy, tulungan mo si Mama!" Kahit matumba-tumba na sa lakas ng hangin, tinulungan si Tanya ng mga anak niyang mabuhol ang tali sa kanyang katawan. Nang magawa nila yon, umupo sila sa sahig at kumapit ng mahigpit sa taling nakapulupot sa kanila. Tumulo ang mga luha niya nang matanaw ang mga bangkay ng mga tao at hayop na inaanod na ng tubig. Maging ang mga anak niya, tahimik na ring umiiyak sa tabi. Hindi makalma si Audrey kaya pilit na pinoprotektahan ni Chad sa ulan ang bunsong kapatid. Nakita ni Tanya ang pamilya ni Josie na nasa rooftop ng mga ito. Nanlaki ang mga mata niya nang matusok ng lumipad na yero ang asawa nito. Sa lakas ng hangin at agos ng tubig, hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang mga hagulgol ng pamilya ni Josie. Tiningnan niyang mga anak niyang napasigaw din. "Mga anak, maging alerto kayo! Sumigaw agad kayo kapag may nakita kayong babagsak sa atin." Determinadong tumango ang mga bata. Hindi niya na napigilan ang mga hikbi niya. Lumalaban siya para sa buhay nilang mag-iina. Pero anong laban nila sa bagsik ng kalikasan? "Chad, Banoy, manalangin kayo. Kailangan natin siya ngayon." Namamaos na sabi at niyakap niyang mga anak. Iyak siya ng iyak habang kanya-kanya ng dasal ang mga bata. Kahit siya ay nananalangin din na sana ay iligtas sila sa dilubyong iyon. Hindi nila alam kung gaano na sila katagal doon. Lahat sila ay nanginginig na sa lamig. Umabot ng tubig sa kinaroroonan nila pero kaunti lang at parang dumaan lang. Nababasa sila pero hindi sapat para maanod sila. Sa wakas ay tumigil na rin ang malakas na ulan at hangin. Kumalma na rin ang tubig pero umaagos pa rin. Sumapit na ang gabi, nandun pa rin silang mag-iina. "Mama, ninalagnat po si Audrey." Imporma sa kanya ni Chad. Kahit nang hihina, kinuha niya munang umiiyak na si Audrey. Wala siyang ibang nagawa kundi ang iheli ito at yakapin. Hindi niya alam kung paano niya bibigyan ng gamot ang bunso niya. Matindi na ang pag-aalala ni Tanya, kaya sana ay may dumating ng tulong sa kanila. Kahit papaano, nakahinga siya ng maluwag nang nakatulog na si Audrey. Marahang kinuha sa kanya ni Chad ang kapatid nito para hindi na siya mahirapan. "Mama, ano na pong mangyayari sa atin? May tutulong po ba sa atin?" Tanong sa kanya ni Banoy. Hinaplos ni Tanya ang mukha nito. "Meron yan. Magtiwala ka lang. Makakaligtas tayo." Bumaba ang tingin niya sa binti ni Chad. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may malaking sugat ito roon. Hindi niya man lang napansin na nagdurugo na pala iyon.
Chad, bakit hindi mo sinabi sa aking may sugat ka? Gulat na gulat niyang tanong rito. Mariing pumikit ang panganay niyang anak. Ayaw ko na po kayong mag-alala, Mama. Natamaan po ako ng matulis na bubog kanina. Pinunit ni Tanya ang laylayan ng kanyang damit. Wala na siyang pakialam kahit makita pa ang itim niyang bra. Pinulupot niya iyon sa sugat ng anak niya para mapigilan ang pagdurugo. Hinaplos niyang namumutlang mukha ni Chad. Maging matatag ka. Lumaban kayo mga anak ko. Kaya natin to. Makakaalis tayo rito. Makakasama ulit natin ang papa nyo. Nakatulugan na nilang mag-iinang paghihintay sa pagdating ng tulong. Kinabukasan, ganoon pa rin ang sitwasyon nila. Tiningnan niya ang mga anak niyang natutulog pa rin. Hinawakan niya si Audrey. Mainit pa rin ito pero hindi na ito katulad kagabi na matindi ang pag-iyak. Ilang sandali pa, may nakita siyang speedboat. Tumayo agad siya at kumaway. Nabuhay ang pag-asa sa kanya. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Tanya. Ginising niya rin ang mga anak niya. Banoy! Chad! Gumising na kayo, nandyan ang tulong. Kinusot ng mga ito ang mga mata. Tumayo agad siya at muling kumaway para makita ng mga rescuer. Ilang sandali pa ay nakita na rin naman sila. Tumayo na si Banoy. Tinulungan niya namang makatayo ang anak niyang si Chad. Gusto niyang kunin si Audrey rito pero sinabi nitong kaya pa nitong buhatin ng bunsong kapatid. Hindi naging madali ang pagligtas sa kanila. Kailangan pang ibuhol ang tali doon at saka sila itatawid. Dahil rumaragasa pa nga ang tubig. Pinauna niya muna si Chad dahil may sugat ito at para madala na rin si Audrey sa bangka. Ilang sandali pa, si Banoy naman ang sunod na pinatawid sa lubid. Pero halos panawan siya ng ulirat nang nalagot ang lubid at nahulog ang anak niya sa rumaragasang tubig. Abalang ibang rescuer sa ibang nasalanta, kaya walang ibang magliligtas sa anak niya kundi siya lang. Banoy! Sigaw ni Chad. Malakas ding sumigaw si Tanya. Chad, mauna na kayo! Hanapin mo ang papa mo! Marunong lumangoy ang pangalawa niyang anak pero delikado pa rin. Nang makita niyang nakahawak na sa may plywood si Banoy, nagkaroon siya ng pag-asa. Yun nga lang, inaanod palayo ang anak niya. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng tapang para iligtas ito. Ang alam niya lang, mahina ang loob ni Banoy at hindi nito kakayaning wala siya sa tabi nito. Tumalon agad si Tanya sa tubig at tumama agad ang katawan niya sa mga bagay sa ilalim. Gayunpaman, pilit siyang umahon. Malayo na siya sa speedboat pero nakita niya ang anak niyang palutang-lutang at mahigpit ang hawak sa plywood. Mama! Umiiyak na sigaw nito. May nakitang malaking puno si Tanya. Banoy! Makinig ka! Pilitin mong magpaanod papunta ron. Mahigpit kang kumapit. Lalapitan kita. Naiintindihan mo ba? Tumango naman ang anak niya. Nang malapit na ito sa puno, mabilis itong humawak sa sanga. Nilabanan niya naman ang agos at pilit pumunta sa direksyon ni Banoy. Muntik na siyang makalagpas pero hinawakan ni Banoy ang kamay niya. Mama! Huwag ka pong bibitiw, Mama! Umiiyak na sigaw ni Banoy habang pilit siyang hinihila. Gusto niyang bitiwan na siya nito pero porsigido talaga ang batang mahila siya. Kahit hirap na hirap, inabot niya na ang sanga at kumapit doon. Humagulgol ang anak niya nang pareho na silang nakaupo sa malaking puno. Akala ko po, mamamatay na tayo. Sorry po, dapat po ligtas na tayo. Ang tanga-tanga ko po. Paninisi ni Banoy sa sarili. Marahan niyang niyakap ang anak niya. Wala kang kasalanan. Tahan na, huwag mong sisihin ang sarili mo. Makakaalis din tayo sa sitwasyong to. Napapikit siya. May mga sugat siya sa katawan. May mga baling buto pa yata pero binaliwala niya iyon. Tiningnan niya si Banoy. Tumulo ang mga luha niya nang makita ang likod nitong sobrang daming sugat at halos makita na ang laman. Kaya mo pa bang tiisin ang sakit, anak? Tanong niya rito. Tumango naman ito. Sana po, hanapin po tayo ni Papa rito. Hinawakan ni Tanya ang kamay ng anak. Huwag kang mag-alala. Hahanapin tayo ng papa mo. Pero sa isipan niya, walang kasiguraduhan yun. Wala siyang balita tungkol kay Andres. Hiling niya na lang na sana ay nasa maayos itong kalagayan.
Samantala, panay naman ang pagmamakawa ni Chad sa mga rescuer na balikan ng kanyang pamilya. Binata na siya at hindi siya ang tipo ng lalaking umiiyak ng basta-basta. Pero ng mga sandaling yon, unti-unting ninakaw sa kanyang pag-asa. Nang makitang inanod ng tubig sina Tanya at Banoy, para siyang nalagutan ng hininga. Marunong silang lumangoy lahat dahil tinuruan sila ng kanilang mama na dating professional surfer sa dagat. Umiling ang isang rescuer. "Hindi na natin pwedeng balikan ng pamilya mo. Mahirap na silang hanapin. Babalik na lang kami rito kapag kalma na ang tubig. Babalitaan ka namin kapag nakita na namin sila. Sa ngayon, dadalhin muna namin kayo sa evacuation site ng kapatid mo. Dapat matingnan niyang sugat mo. Matingnan din ang bata." Umupo na lang si Chad at niyakap ang nilalagnat na si Audrey. Hindi niya talaga alam ang gagawin niya. Gayunpaman, kailangan niyang lumaban para sa kanilang dalawa. Kapag sumuko siya, mawawala ng saysay ang lahat ng ginawa ni Tanya para sa kanilang magkakapatid. Ilang sandali pa, bumaba na sila sa speedboat. Bumaba sila at sinakay sa isang truck kasama ang mga na-rescue na iba pa. Hindi niya alam kung saan sila dadalhin, pero umaasa na lang siyang maging maayos ang lahat at nakita niya ang kanilang papa na si Andres sa lugar na iyon. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa evacuation site. Basketball court iyon at marami din ang tent sa labas. Tinulungan agad ng mga medic ang mga dumating. May lumapit sa kanyang isang babae. "May sugat ka, iho. Anong pangalan mo?" Tanong nito sa kanya. "Chad Tuwazon po. Ito pong kapatid ko, si Audrey Tuwazon. Kahit mamaya nyo na po ako gamutin, nilalagnat po ang kapatid ko simula kagabi pa. Parang awa nyo na po, bigyan nyo po siya ng gamot." Pakiusap niya sa babae. Agad namang binuhat nito si Audrey. Kahit paika-ikang maglakad, nagmadali siya para hindi mawala sa paningin niya ang may buhat sa kanyang kapatid. Maraming tao at mahihirapan si Chad kung magkakalayo pa sila ni Audrey. Tiningnan niyang mabuti ang umiiyak na kapatid. Medyo napanatag na siya nang mabigyan ito ng gamot. Dinala muna sila sa isang tent at doon pinahiga ang kapatid niya. Binilinan siya ng nurse na palaging lagyan ng basang towel sa noo si Audrey. Sinunod niya naman iyon dahil alam niyang kulang din ang nurses doon. "May na-rescue po ba kayong Tuwazon ng apelyido? Mag-iina ko po yun. May isang baby." Lumingon si Chad sa labas. Nabuhayan siya ng loob nang makita ang kanilang ama. "Papa! Chad!" Mabilis na tumakbo ang mag-ama sa isa't isa. Sa mga magulang niya, mas malapit siya sa mama niya dahil ito ang palagi niyang kasama. Yun ang unang beses na umiyak siya ng sobra sa harap ng kanyang papa. "Ngayon lang ako nakaalis sa ospital dahil maraming nangangailangan ng tulong doon. Kayo ang iniisip ko kung ligtas ba kayo. Nasaan na sila?" Namamaos na tanong ni Andres habang punong-puno ng luha ang mga mata. Mas lalong umiyak si Chad. "Si Audrey lang po ang kasama ko, Papa. Sorry po. Sina Banoy at Mama. Inaanod po sila ng malakas na tubig." Bakas ang pagkabigo sa mukha ni Andres. Mas lalong tumulo ang mga luha niya. Gusto niyang sisihin ang sarili. Panganay siya at lalaki pa. Pero hindi niya man lang nailigtas ang kanyang mama at kapatid. Gayunpaman, nawala ang lahat ng negatibong iniisip niya nang muli siyang yakapin ni Andres. "Wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Chad. Huwag kang mag-alala. Mahanap natin sila." Puno ng tiwalang sabi ng kanyang ama sa kanya. "Tiisin mo ang sakit, anak." Iyon ang sabi ni Andres sa anak niyang si Chad habang ginagamot niya ang sugat nito. Tumunghay siya ritong may kagat na tela para mapigilan ang mapasigaw. Nasasaktan ang kalooban niya nang makita itong nahihirapan. Papaano pa kayang mag-ina niya pang hindi natatagpuan? "Ikukuha kita ng pagkain dun, Chad. Kumain ka muna bago ka magpahinga." Bili niya rito. Tumango naman ito at tumabi kay Audrey. Lumabas siya ng tent para pumila sa nagbibigay ng pagkain. Habang naghihintay, abala ang mga mata niya sa pagkilatis sa mga bagong dating na na-rescue. Bigo siyang makita si Tanya at Banoy. Nang makuha niyang pagkain ni Chad, bumalik na agad siya sa tent. Gutom na siya pero mas labis ang pagkagutom ng panganay niyang anak. Hindi naman makakain si Andres. Natulala na lang siya. Iniisip niya ang pamilya niyang naiwan doon. Umaasa na lang na buhay pa sana ang mga ito at hindi pinabayaan ng Diyos.
Pwede bang sumama bukas sa pag-rescue? Kailangan ko lang mahanap ang mag-ina ko. Pakiusap ni Andres sa mga tao roon. Tumango naman ang rescuer. Sige, para may medic kaming kasama. Kalma ng tubig at unti-unti nang bumabalik kaya hindi na delikado. Pero ano po yun? Tanong niya sa lalaki. Huminga ito ng malalim. Pero kung sinabi ng anak mong naanod ng tubig ang mag-ina mo, makita man natin sila. Maliit ang tsansang makaligtas sila sa hagupit ng malakas na baha. Gusto niyang tumutol pero alam niyang may punto ang rescuer. Sa daan pa lang habang papunta siya sa evacuation site, ang dami niya nang nakitang bangkay. Gayunpaman, hindi siya susuko. Kilala niya ang asawa niyang si Tanya. Palaban iyon sa buhay at hindi yun basta-bastang mawawalan ng pag-asa. Sasama ka po, Papa? Sasama rin po ako. Pagpupumilit ni Chad sa kanya, umiling si Andres. Dito ka lang. Wala kang magagawa roon. Tsaka nandyan yung kapatid mo. Samahan mo muna. Pero, Papa, gusto ko pong tumulong. Tiningnan niyang mabuti ang anak niya. Kung gusto mong makatulong, bantayan mo ang kapatid mo. Kahit anong mangyari, wag kayong maghihiwalay. Dito lang kayo. Babalik ako. Hanapin ko lang ang mama mo at saka si Banoy. Para magkasama-sama na ulit tayo. Mahigpit na yumakap sa kanya si Chad. Niyakap niya na rin ito. Ramdam niyang takot nito pero kailangan niyang umalis. Hindi siya magiging panatag hanggat hindi pa nakikita ang ibang miyembro ng kanilang pamilya. Kasama ang mga rescuer, naglibot na sila sa area. Maraming patay ang nagsabit sa kung saan-saan, tapos ang iba ay nakalutang pa. Sirang-sira na rin lahat ng mga bahay roon. Gayunpaman, may mga nakita silang buhay pa, kaya nilapatan niya agad ng first aid ang mga sugat ng mga ito. Nabuhay ang pag-asa sa kanyang dibdib. Hinihiling na sana ay buhay pa rin ang kanyang mag-ina. Hanggang sa malapit nang sumapit ang hapon, hindi pa rin nila nakikita ang mag-ina niya. Pakiusap! Wag muna tayong umalis! Hindi ko pa nahanap si Tanya at Banoy. Halos pagmamakaawa niyang sabi sa mga kasama. Bumuntong hiningang lalaki. Kailangan na nating madala ang iba pang buhay sa site para mas matingnan sila. Hindi tayo pwedeng magtagal pa rito. Sinapo ni Andres ang ulo niya. Hindi na talaga niya alam ang gagawin. Hindi niya na alam kung saan pahahanapin ang kanyang mag-ina. Papa! Sigaw ng isang bata. Parang tumigil ang mundo niya nang makita si Banoy na pilit binibilisan ng pagtakbo sa tubig. Bumaba agad siya sa speedboat at sinalubong ang anak niya. Sumabog ang mga luha niya nang mabuhat niya ang kanyang anak at muling mayakap. Diyos ko! Sabi ko na nga ba, buhay pa kayo! Hindi kayo basta-bastang susuko! Si Mama po, hindi po siya makababa sa puno, may sugat po siya sa paa. Tulungan niyo po ang mama ko. Umiiyak na sabi ni Banoy. Agad namang kumilos ang mga rescuer. Panay ang paghingi ng tawad ng kanyang anak, kaya pilit niya itong pinakalma. Hinalikan niya ito sa noo. Wala kang kasalanan. Matapang kayo pareho ng mama mo. Hindi kayo sumuko. Tahan na anak, ligtas na kayo. Garalgal ang boses na saad ni Andres. Ilang sandali pa, pinagtulungan ng ibaba sa puno si Tanya. Nilagay ito sa stretcher nilang dala. Lumapit agad siya at hinawakan ng kamay nito. Hinang-hina ng asawa niya pero may malay pa din. Andres! Tumulo ang mga luha niya. Huwag mong ubusin ang lakas mo, mahal. Ligtas na kayo ni Banoy. Magagamot na kayo ron. Kahit ano gagawin ko, mabuhay lang kayong dalawa ng matagal pa. Sina Chad at Audrey. Hirap na hirap nitong tanong. Tipid siyang napangiti. Nasa site na, ligtas na sila. Bumuhos ang mga luha ni Tanya. Akala ko mamamatay na kaming dalawa ni Banoy. Mabuti at dumating ka. Hindi mo kami pinabayaan. Nagpatuloy na lang si Andres sa pagsasalita para manatiling gising ang asawa niya. Hindi ko yun gagawin. Sa ospital, maraming buhay ang sinasalba namin. Nag-iyakan kaming lahat nang i-anunsyong pwede na kaming pumunta sa mga pamilya namin. Hindi namin alam kung anong dadatnan namin. Pero ako, malakas ang pag-asa kung mabubuhay kayo. May tiwala ako sa'yo. Kilala kita, Tanya. Alam kong hindi mo hahayaang may mangyaring masama sa'yo at sa mga anak natin. Inabot nito ang kanyang mukha at marahang hinawakan iyon.
Napapikit siya. Parang dinudurog ang puso niyang makita ng ganun ang kalagayan ng kanyang asawa. Nang makarating sa site, inasikaso na agad ang kanyang mag-ina. Nalaman niyang bukod sa sugat, may mga nabaling buto sa katawan si Tanya, kaya kailangang ilipat agad sa mas maayos na ospital. Hindi niya alam ang uunahin niya at kung sinong unang titingnan. Mabuti na lang, dumating ang mga magulang niyang mula pa sa ibang lugar. Nang malaman daw ng mga ito ang balita, bumiyahe agad ang mga ito nang kumalma na ang langit. May nag-aasikaso sa mga anak niya habang sinasamahan ng asawa niya sa paghahanap ng ospital kung saan ito pwedeng magamot. Marami silang pinagdaan ng hirap. Naligtas nila ang mga sarili nila mula sa hagupit ng bagyo, lindol at rumaragasang baha. Subalit ang buhay na kanilang pinilit isalba parang hindi kayang mabuhay sa mundong naiwan sa kanila. Wash out talaga. Walang tinira. Parang wala nang mapapakinabangan dito. Hindi napigilang komento ni Andres. Tumingin sa kanya si Chad. Papa, paano na po tayo? Wala na tayong bahay. Gusto mo pa bang tumira rito, anak? Tanong niya sa binata. Umiling ito kaagad. Ayoko na po. Kahit po si Banoy natatakot na pong bumalik dito. Pero kung magiging maayos po ulit dito, pwede naman po tayong bumalik. Simula pagkasilang dito na po ninyo kami pinalaki ni Mama. Tumango na lamang si Andres. Alam niya ang trauma na pinagdadaanan ng mag-iina niya. Swerte lang nilang may mga kamag-anak silang natakbuhan. Gayunpaman, bilang padre di pamilya, kailangan niyang kumilos. Hindi naman pwedeng habang buhay silang maging palamon at makitira sa mga magulang niya. Marami sila at alam niyang nahihirapan na rin ang mga magulang at kapatid niya sa pagtulong sa kanilang pamilya. Nauubos na ang lahat ng ipon ni Andres sa pagpapagamot kina Banoy at Tanya. Wala pa rin siyang trabaho dahil sa nangyari sa syudad nila. Lahat ay gutom at walang matirhan. Umaasa lang si iaabot ng gobyerno. Hinawakan niya si Chad. Pumunta tayong munisipyo. Tingnan natin kung ano ng balita. Naglakad lang sila papunta roon. Nasa labas pa lang, nakikita niya nang nagkakagulo ang mga tao. Mukhang may problema sa pamamahagi ng mga donasyon. Ano pong meron? Tanong niya sa isang residente. Bakas ang iritasyon sa mukha ng lalaki. Nakitang iniimbak lang mga pagkain dito. Samantalang gutom na gutom lang lahat ng tao doon sa evacuation site. 2 araw na kaming hindi kumakain. Naawa si Andres sa kalagayan ng mga tao. Naranasan din naman nilang magutom pagkatapos ng dilubyo. Pero hindi rin nagtagal dahil tinulungan na sila ng mga magulang niya. Pagka-uwi nila ni Chad, naabutan nilang nagpapahinga si Tanya. Nilalaro naman ng lola nito si Audrey. Hinalikan niya sa noo ang asawa niya. Kamustang pakiramdam mo? Tanong niya rito. Tipid nang umiti si Tanya. Medyo okay na ang pakiramdam ko. Kumain na kayo. May pagkain na sa kusina. Yun na nga ang ginawa nila ni Chad. Pagkatapos kumain, siya nang naghugas ng mga nakatambak na hugasin doon. Hinayaan niya na lang na magpahingang anak niya. Andres, halika rito. Kakausapin ka raw ng mga kapatid mo. Sabi sa kanya ng kanyang ama. Pinunasan niya muna ang mga kamay bago kunin ang cellphone. Hello ate! Kumusta kayo dyan ng pamilya mo, Andres? Tanong ng ate Joanna niyang nasa Canada. Tinanaw niya ang mag-iina niyang natutulog sa sala. Kahit paano nakaka-recover naman. Kaso, hirap pa rin. Wala na lahat ng gamit namin. Wala na rin kaming makain. Naubos pa ang ipon ko sa pagpapagamot kay Tanya. Nahihiya na rin ako rito kina nanay at tatay. Nasasali pa kami sa budget sa pagkain. Napabuntong hiningang ate niya. Sige, magpapadala ako ng pera sa inyo para may panggastos kayo ngayon. Susubukan ko rin na makapagpadala agad ng balikbayan box. Ipamimili ko kayo ng mga damit dito. Sa bahay ko na lang sa Maynila ipapadala. Gusto nyo bang doon muna kayo tumira para hindi na kayo nakikisiksik dyan sa bahay ni nanay at tatay? Hindi probinsya at bawat kilos may gastos. Pero sa kalagayan dyan sa atin, wala kang mahanap na trabaho dyan. Hindi sila sanay sa buhay sa syudad. Gayunpaman, wala na silang pagpipilian. Yun lang ang tulong na nakahain sa kanila, kaya tatanggapin na lang ni Andres iyon.
Paano ngayon yan? Hindi mo ba talaga balak mag-abroad? Ang tagal na kitang pinapasunod dito sa Canada, ayaw mo naman. Mas maraming opportunities dito. Sabi pa ng kanyang ate. Bumuntong hininga si Andres. Alam mo naman ang dahilan ko, di ba? Hindi ko kayang malayo sa pamilya ko. Bata pang mga anak ko. At tumatanda ka naman. Buwelta pa nito. Mas lalong kailangan mong mag-isip kung paano kumita ng malaki. Walang-wala kayo ngayon. Back to zero ang buhay mo at ng pamilya mo. Sa totoo lang, matagal na siyang inaalok ng kanyang ate Joanna na sa Canada na lang magtrabaho. Siya lang talagang palaging tumatanggi. Para sa kanya, sapat na naman ang kinikita niya sa Pilipinas, pangbuhay sa kanyang pamilya. Isa pa, alam niyang hindi niya kakayanin ang homesick kapag pumayag siyang umalis ng Pilipinas. Napailing siya. Hindi ko kayang iwan ang pamilya ko ngayon. Hindi pa kaya ni Tanya. Hindi pa siya fully recovered. At ang mga anak ko, may trauma na sila dahil sa nangyari. Kaya yan ni Tanya. Magtiwala ka naman sa asawa mo. Kailangan yung magsakripisyong dalawa kung gusto nyong makaahon mula sa nangyari sa inyo ngayon. Pagkatapos ng tawag, pinag-isipan ni Andres ng mabuti ang sinabi ng kapatid niya. Pinagmasdan niya ang mag-ina niyang natutulog sa papag. Hindi ganong buhay ang pinangarap niya para sa mga ito. At kung yun lang ang tanging paraan para makabangon silang muli, wala siyang ibang magagawa kundi tanggapin ang alok ng ate niya. Susunod ka sa ate mo sa Canada? Yun ang tanong ni Tanya sa asawa niya. Matagal niya nang alam ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi niya lang inaasahang papayag na si Andres. Magkatabi sila sa higaan. Tulog na ang mga bata, kaya mahina na lang silang nag-uusap. Maingat siya nitong niyakap. Ubus na ang ipon natin, mahal. Wala na rin tayong bahay na babalikan. Inalok ni Ate Joanne ang apartment niya sa Maynila. Ano sa tingin mo? Ikaw ang bahala. Kung yun lang ang choice natin, tanggapin na lang natin. Kailangan nating makabawi ulit. Maliit pang mga anak natin at ayaw kong makaranas sila ng hirap katulad ng naranasan ko noong bata pa ako. Hinalikan nito ang sentido niya. Pasensya ka na ha. May iwan ka na naman sa kanila. Tipid siyang napangiti. Ayos lang naman yun. Mama nila ako, Andres. Hinding-hindi ako mapapagod na alagaan at gabayan ng mga anak natin. Pangako, mag-iipon lang ako ng pera para mapagawa ulit natin ang bahay. Ibabalik ko lang sa dati ang lahat. Kapag okay na, babalik ako sa inyo. Magkakasama-sama na ulit tayo. Parang hinaplos ang puso ni Tanya. Maswerte siyang naging asawa niya si Andres. Napatunayan niyang sa hirap at ginhawa, hinding-hindi siya nito iiwan. Hindi nila kayang sukuan ang pamilyang binuo nila. Nang dumating ang perang pinadala ng ate ng asawa niya, bumiyahe na agad sila papuntang Maynila. Pagkarating doon, alam niyang maninibago ang mga anak nila. Hindi pa rin naman maaasikaso ang mga requirement ng mga ito sa school, kaya inaasahan niyang titigil muna sa pag-aaral ang mga ito. Wala silang gamit sa apartment na iyon, kundi isang electric fan at isang foam. Kaya nang dumating na ang balikbayan box, kahit papaano, hindi na sila nag-uuling para makapagluto. Nagpadala na rin kasi ng pera ang hipag niya pambili ng kanilang mga pangangailangan. Kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Tanong ni Andres nang makauwi ito. Tumango agad siya at tumayo. Oo, sige maupo ka muna. Alam kong hindi ka pa kumakain. Ako nang maghahain ng pagkain mo. Kumusta nga palang pag-aayos mo ng mga requirements? Okay naman. Nahirapan akong kuhain ng iba dahil nga sa nangyari. Pero binigyan nila ako ng consideration. Madaling naaasikaso kasi may kukuha naman sa akin mula doon. Tsaka sa isang buwan ng alis ko. Natigilan si Tanya sa paglapag ng mga pagkain sa lamesa. Bigla siyang niyakap ng kanyang asawa sa bewang. Alam niyang napag-usapan na nila iyon pero parang hirap pa rin siyang iproseso sa utak niyang pupunta na ito sa ibang bansa. Huwag mo kong ipagpapalit ah. Bigla na lang sambit ni Andres. Hindi napigilan ni Tanya ang tumawa kahit nangingilid ang mga luha. Ano ka ba naman? Sa gwapo mong yan ipagpapalit pa kita. Akala ko ba, alam mong patay na patay ako sa'yo? Huminga ito ng malalim. Mahal na mahal kita. Matanda na tayo pero ang sweet mo pa rin. Mahihirapan akong palitan ka. Sinamaan siya nito ng tingin. So, may balak kang palitan ako? Ayoko, di na ako aalis. Dito na lang ako. Natatawang hinalikan niya ito sa mga labi.
Hindi nga, ikaw lang ang mahal ko. Para ka namang baliw eh. Napangiti si Andres. Isa pang ang halik. Halikan mo ko palagi simula ngayon ha, para hindi ko hanap-hanapin kapag nasa Canada na ako. Napahalakhak si Tanya. Kahit ang dami nilang problemang mag-asawa, ni minsan ay hindi nito pinaramdam sa kanya ang bigat ng lahat ng iyon. Matanda na sila at 3 ng anak, pero kung ituring siya nito palagi, parang noong panahong girlfriend pa lang siya nito. Bago umalis, sinikap ni Andres na makumpleto ang mga gamit nila sa bahay. Kahit hindi maganda, pinagtsatsagaan na lang nila. Basta mura at masabing may gamit sa loob ng bahay. Kumain tayo sa labas, mahal. Ha? Wag na, mapapagastos lang tayo. Alam mo namang nagtitipid tayo. Baka ma-short pa tayo sa pamasahe papuntang airport. Umiling naman agad si Andres. May naitabi pa akong pera. Sige na, kumain tayo sa labas at mamasyal na rin bilang pamilya. Gusto ko talagang gawin to bago pumunta sa Canada. Pumayag na rin si Tanya. Iyon ang unang beses na lumabas sila at namasyal bilang isang pamilya pagkatapos ng dilubyong nangyari sa kanila. Mapapagastos silang mag-asawa, pero nang makita niya ang saya sa mukha ng mga anak nila, walang katumbas na halaga iyon para sa kanya. Mamimiss ko talaga to, sabi sa kanya ni Andres. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ng asawa. Mag-iingat ka ron ha, lagi kaming tatawag sa'yo, lahat ng ipapadala mo. Magtatabi ako kapag may sobra. Gusto mo pa bang bumalik sa dati nating tinitirhan? Tanong sa kanya nito. Hindi agad siya nakasagot. Katulad ng mga anak niya, naging malaki din ang impact sa kanyang pinagdaanan nila doon. Sobrang natakot na si Tanya. At kahit laking dagat pa siya at masanay sa buhay probinsya, parang hindi niya nagugustuhin pang bumalik doon. Inakbayan siya ni Andres at hinima sa braso. Ibenta na lang natin ang lupa natin doon para makabili ng lupa dito sa Maynila. O pwedeng makiusap ako kay Ate Joanna na bilhin ko tong bahay at lupa natin, itirhan natin ngayon. Malungkot siyang napangiti. Salamat mahal. Alam kong malaking adjustment at nahihirapan ka pero palagi mo pa rin iniisip kung saan kami magiging mas komportable. Siyempre naman, pamilya ko kayo. Tungkulin kong panatilihing makaramdam kayo ng security sa pinili nating tahanan. Kung hindi nyo na nararamdaman yun sa dating lugar natin, okay lang sa akin. Kung saan nyo gusto, doon ang pipiliin ko. Nakangiting sabi nito sa kanya. Niyakap niya ang kanyang asawa. Hiling niya, sana ay maging maayos na ang lahat sa kanila. Handang magsakripisyo si Andres, kaya gagawin niya rin lahat para maalagaan ang kanilang mga anak at makaahon muli sa lahat ng masasakit na alaala. Kinabukasan, hinatid na ni Tanya ang asawa sa airport. Sinabi niya sa sarili niyang hindi siya iiyak, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Sumabog pa rin talaga ang kanyang emosyon. Sorry, hindi ko talaga mapigilang umiyak. Garalgal ang boses na sabi niya sa asawa. Naluluhang niyakap siya ng mahigpit ni Andres. Tahan na, kaya natin to. Alam kong marami ng pinagdaanan ng pamilya natin, pero lalaban ulit tayo. Hinayaan tayo ng Diyos na maging ligtas. Hindi dapat natin sayangin ang mga buhay natin. Alam niya iyon. Alam ni Tanya na may rason kung bakit kahit parang imposible, pinili pa rin silang buhayin ng Diyos. May plano pa sa kanila, kaya kailangang kumilos para bigyan ng saysay ang pagkakataong binigay sa kanila. Pinunasan ni Andres ang mga luha niya. Alagaan mo ang mga anak natin ha. Huwag mo silang pababayaan. Pero magpahinga ka rin. Kapag di mo na kaya, magpatulong ka kay Chad. Nagbilin ako sa kanya. Sabi ko, siya muna ang tumayong tatay sa mga kapatid niya habang wala ako. Napangiti si Tanya. Oo, mabait ang mga anak natin. Alam kong hindi nila ako bibigyan ng sakit ng ulo. Hinalikan siya nito sa huling pagkakataon bago pumasok sa airport. Hirap na hirap pa silang maghiwalay kaya naiintindihan niya nang hindi na lumingon pa si Andres. Para kahit sana man lang kumaway. Kilala niyang asawa niya. Alam niyang masakit din ditong iwan silang mag-iina. Gayunpaman, masakit man sa kanya yon, kailangan niyang magpatuloy. Hindi niya dapat hayaang lamunin siya ng pangungulila at pangamba, lalo pa at siya ang inaasahan ng mga anak niya. I-enroll ko na kayo. Pupunta ako sa Tacloban. Titingnan ko kung paano makukuha ang records nyo o kung anong gagawin para makapag-aral kayo ulit. Imporma niya sa mga bata. Bakas ang saya sa mukha ni Banoy. Talaga po? Makakapag-aral na po ulit kami? Nay,
Pwede po bang sumama ako sa'yo? Tanong ni Chad sa kanya. Kukulangin ako sa pamasahe, anak. Maglalakad din kasi ako ng mga papel para maibenta ang lupa natin doon. Napag-usapan namin ng papa ninyong dito na tayo sa Maynila maninirahan at bilhin na lang tong apartment ng tita nyo. Dito ka na lang. Walang magbabantay sa mga kapatid mo. Huwag kayong mag-alala. Mag-iiwan naman ako ng stock ng pagkain at pera na panggastos ninyo. Hindi na sumagot pa si Chad pero ramdam niya ang lungkot sa mukha nito. Tinulungan na lang siya ng panganay niyang anak na mag-impake ng kaunting gamit para sa biyahe. Sa bus lang siya sasakay kaya mahabang biyahe iyon. Mama, ano yun anak? Tanong niya kay Chad. Pwede po bang lagyan po ng bulaklak ang kinatatayuan ng bahay ni na Jackie at ng pamilya niya? Mahinang hiling nito sa kanya. Mata man niyang tiningnan ng binatilyo. Kilala niya si Jackie. Best friend ng anak niyang dalaga. Bata pa si Chad pero pansin niyang bawat tingin nito na punong-puno ng kislap sa tuwing nakatingin kay Jackie. Hindi maitatago sa kanya ng kanyang anak ang nararamdaman nito para sa namayapang dalaga. Gusto mo siya, di ba? Tanong niya rito. Bigla na lang tumulo ang mga luha ng panganay niya. Wala itong sinabing kahit ano. Umiyak lang ito sa harap niya. Naaawa siya sa kanyang anak. Hindi niya alam kung puppy love lang iyon pero sa nakikita niya, napagtanto niyang bukod sa trauma, nadurog din ang puso ni Chad sa pagkawala ng kaibigan at babaeng gusto nito. Niyakap niya na lang ang binatilyo. Yun lang ang tangi niyang magagawa para kahit papano gumaan ang loob nito. Hiling niya na lang na hindi habang buhay na magluksa ang kalooban nito sa mga taong nawala sa buhay nila. Inasikaso na nga ni Tanya ang pagbebenta sa lupa. Ginawa niya rin ang bilin sa kanya ni Chad. Paunti-unti silang umahon mula sa pagkakadapa at nagkaroon ng bagong simula. Lumipas ang mga taon, nasanay siyang maging matatag para sa kanyang mga anak. Kinatok niya ang pinto ng banyo. Banoy, ano ba? Ang tagal mo dyan, maliligo pa si Audrey. Baka malit pa to sa school. Tumawa ang bunso niyang anak. Si Kuya, kanta pa ng kanta. Wala ka sa concert. Ang pangit ng boses. Mama, si Audrey oh! Sumbong pa ni Banoy. Napailing na lang siya. 3 lang ang anak niya pero lagi na lang magulo sa bahay. Laging tinutokso si Audrey ng mga kapatid nito pero prinsesa rin naman ang turing. Alam niyang simpleng asaran lang iyon pero minsan hindi niya talaga maiwasang mayamot kapag ang ingay ng mga ito. Tumahimik nga kayo! Ang ingay niyo! Nagre-review ako para sa exam! Suway naman ni Chad sa mga ito. Tumahimik naman agad sina Banoy at Audrey. Natawa na lang si Tanya. Takot talagang mga ito sa panganay. Katulad ng bilin ni Andres dito, tumayo nga itong ama sa mga kapatid nito. Kung iisipin, parang ang hirap magpalaki sa mga anak niya nang siya lang nang mag-isa. Gayunpaman, kinaya at patuloy niyang kakayanin dahil nagmamahal siya ng lubos sa kanyang pamilya. Nang makaligo na si Audrey at mabihisan, si Banoy din naman ang naghatid dito. Napailing na lang siya. Ang dalawang yon palagi na lang parang aso't pusa sa loob ng bahay nila. Nag-aaway na naman sina Audrey at Banoy? Natatawang tanong ng asawa niya habang naka-video call sila. Sinapo ni Tanya ang ulo. Hindi naman malalang away pero na-stress ako palagi sa kanila. Nakakabwisit minsan. Kapag sinusuway naman ni Chad, tumatahimik. Pero nako, kapag wala sa bahay ang panganay natin, nahihirapan akong sawayin. Yang si Audrey, hindi rin magpapatalo sa kuya niya. Humalakak si Andres. Napangiti na lang siya. Bakas ang pagod sa mukha ng asawa niya. Minsan, naawa siya rito, kaya sinisikap niyang makausap ito palagi para hindi na ito malungkot. Malapit na ang wedding anniversary natin, mahal. Pasensya ka na, wala ako dyan sa tabi mo. Huwag kang mag-alala. Bukas magpapadala ako ng ekstrang pera para lang sa'yo yun. I-treat mo ang sarili mo. Magpasalon ka, mag-shopping. Ikaw ang bahala. Hindi naman kailangan, pero salamat at iniisip mo ko. Kinikilig na sabi ni Tanya. Kaya niya pa namang magtiis. Marami na silang pinagdaanan. Hindi basta-bastang matitibag ng long distance ang relasyon nilang dalawa. Katulad ng gustong mangyari ni Andres, nagpasalon si Tanya. Sa araw ng wedding anniversary niya, inaya niyang kumain sa labas ang mga anak niya. Yun din kasi ang gusto ni Andres na gawin nila. Ilang sandali pa, dumating ng order nilang pagkain.
Kakain na sana siya pero biglang may nag-abot ng isang malaking bouquet ng mga rosa sa kanya. Pagtingala niya, nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Andres iyon. "Papa!" Tumakbo ang mga anak nila para yakapin ng ama. Bumuhos ang mga luha ni Tanya. Hindi niya inaasahang sosorpresahin siya ng ganoon ni Andres. Tumayo siya at niyakap na rin ito. "Ginulat mo ako." Hinampas niya ito sa braso. Miss na kita." "Happy wedding anniversary, mahal." Nangingiting sabi nito at niyakap siya ng mahigpit. Hinila nila ang mga anak nila at sinama sa yakap na iyon. Hindi niya ipagpapalit ang sandaling iyon sa kahit na ano. Ang makitang masaya sila at sama-sama ay sapat na kay Tanya. Pumikit siya at nagpasalamat sa Diyos dahil hinayaan silang mabuhay pa sa mundo at malasap ang pakiramdam ng pagmamahal na nagbubuklod sa kanilang pamilya ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.